Well, hello guys. Good morning. This is me again, Francie, at welcome sa ating channel, Francie TV. Ito yung channel natin, second channel natin na tungkol sa crayfish. At ngayon mula nung huling update natin, siguro mga last 2 weeks ago, ayan, kung napanood ninyo, ito yung last na video natin, nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, ito yung pinaka-latest update ngayon. At pasensya na kayo kung medyo natagalan yung upload natin. Kasi medyo busy tayo ngayon Marami tayong ginagawa. Di bali, ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga pagbabago na update na maibibigay ko sa inyo ngayong araw na to. At ngayong araw ay Sunday, July 26, 2026. At ito yung latest update na ma-share ko sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng Australian Red Claw Crayfish. Tungkol dito din sa small farm natin na inumpisahan. Hindi pa naman actual na farm na tinatawag ko lang na small pa lang naman, very small na farm. Yan, di bali ito ngayon ang mga update. Di bali tinanggal ko na yung mga tinanggal ko muna yung mga hides tsaka yung mga ibang bato kasi maglilinis tayo. At ayan, di bali mga ka-crayfish. Pakikita ko sa inyo, ayan yung itsura ng mga craylings natin Ayan ang dami nila Marami pa rin pala sila. Mula nung mga namatay, ayan, marami pa din. Ayan, iniilawan natin, ginagamitan natin ng flashlight para makita ninyo. Ganito rin dito sa kabila. Ayan, meron pa rito. Ayan, kung makikita ninyo, dami nila Marami pa. Dito, meron pa rin dito. Ayan, di bali, kuha tayo ng isa para makipakita ko sa inyo. Ayan, ito na ngayon ang itsura ngayon. Ayan, di bali ito na ngayon yung itsura ng crayfish natin, Ayan, medyo napapansin ko, ayan. Ewan ko kung nakikita ninyo sa video, kung gaano kalinaw. Ayan na siya. Meron pa akong mga malalaking nakikita Ito medyo malaki to. Ayan kung nakikita ninyo. Halos mahigit 1 inch na rin siya. Ayan. Medyo mahigit to. Mga more than 1 inch na rin yung laki nito. After 2 weeks ang huling update ko sa inyo, Pero meron pa ako nakikita mas malaki. Ayan Meron pa akong nakikitang mas malaki. Dito ang dami nila Ito halos sa marami na ring mga magkakasing laki. Ayan same size. Yan ang pinaka-itsura. Ito, mga 1 inches. Ito, mga 1 inch. Yun ang laki Yun. Kung nakikita ninyo yun, ang laki. At ngayon, bigyan ko naman kayo ng update dito sa natin, sa mga pinaka-trio natin, yung pinaka-mother. Yung trio natin. Kasi nagkaroon ako ng rito, ng problema nung huling nag-update tayo. Nagkaroon ng namatay yung ibang craylings natin kasi nga nabasa ng naabutan ng ulan. Hindi natin matiyak kung yung una kasing pagbagsak ng ulan kasi talagang hindi nyo masasabi na acid rain or may halong acid. Kaya nakaka-apekto pala yung acid rain sa kalagayan, sa physiological ng mga crayfish. Kaya lalo na rito sa mga nagbe-buried natin, ito yung problema. Pakikita ko sa inyo. Ayan, di bali ito, pakikita ko sa inyo mga ka-adventure. Yung naging problema natin dito sa mga, ewan ko kung saan ba rito. Tatago. Wala pa naman ito. Ito, pakikita ko sa inyo. Ito yung si Adam. Yan, yung malaki.
Ayan si Adam, oh. Tignan nyo kung gaano kalaki itong ating male na crayfish. Ayan. Ito yung ganitong kalaki yung male natin na crayfish. Teka, bitawan natin. Ayan. Ito si Adam. Ayan, susukatin natin ngayon si Adam. Kumuha ko ng metro. Ayan, oh. Si Adam, oh. Sakto 5 inches na siya, oh. Oh. Diba? Sakto 5 inches na si Adam. Ayan, oh. Sakto. Oh, lumagpas lang ng mga 1/8. Oh, lumagpas ng 1/8. Yan ang sukat ni Adam. Ganyan na siya kalaki. More than 5 inches na siya. Ayan. Kung makikita niyo dito, ayan, oh. Ayan na siya. Yan ang sukat ni Adam ngayon. Oh. Balik na natin. Ayan. Ito, dalawang female pala yung nandito. Ngayon, ito muna, pakikita ko sa inyo. Ito si Maria. Ngayon, nagkaroon siya ng away. Nag-away sila. Kaya naputol yung isang niya, claw o yung sipit. Ngayon, si Maria, nag-buried na to eh. Ngayon, ang nangyari, yan ang nangyari, oh. Nawala na yung niya, yung mga buried niya. Ayan, yan ang nangyari. Si Maria nasa mga 4 inches, no? Mga 4 inches yung kwan niya. Ang laki niya, pinakahaba. Ngayon, ito, nawala yung niya, yung mga buried niya. Buried na siya eh. Nawala. Ngayon, ito, pagkikita ko naman sa inyo si Eve. Andito si Eve. Ito si Eve. Ayan. Ito si Eve. Medyo aggressive to si Eve. Ayan. Di bali, ito naman si Eve. Susukatin natin si Eve. O, ayan. Kung nakikita ninyo, nasa mga 5 inches na rin siya, no? Ayan, no? Nasa mga 5 inches na rin yung pinakahaba niya. Oh. Almost 5 inches. Siguro mga ilang millimeter lang yung pinakaano niya. Ayan. Kung makikita ninyo sa ruler. Ayan. Oh. Halos 5 inches na rin. Yan ang sukat ni Eve ngayon. Ngayon si Eve, dito hindi pa rin siya nagbe-buried, ano. Oh. Hindi siya nagbe-buried. At ayun nga, gusto ko lang ibalita rin sa inyo. Gusto kong i-share. Nag-research ako ng konti na yung palang nangyari kasi nung nakaraan na last video natin. Ang sabi ko nga doon, di bali na ng ulan, na pasukan ng tubig, ano. Ngayon siguro dito, napasukan din ng tubig dito sa natin, yung pinaka-trio o yung mother crayfish natin. Ngayon sabi sa ni-research ko, ang pala, sabi, ang acidic, no, o acid rain ay nakakaapekto. Yan, sabi nga dito, yan, ilalagay ko sa screen para makita niyo. Tinanong ko kasi nagtanong tayo kay Google. At ito nga nang sabi ni Google, nung tinanong ko siya, sabi ni Google, yes, acidic water heavily harms buried crayfish or yung egg-carrying crayfish. Kasi yung low pH levels can cause severe physiological stress, disrupt calcium uptake, and can force the female to drop or abort her eggs, sabi. Poor water parameters also reduce overall survival and immune health. Ayan ang sabi ni Google, Ngayon sabi niya, tapos ang isa pang nakakaapekto, kaya bakit nagkaganon yung isang female crayfish natin ay yung pagbabago ng atmosphere. Kasi sabi ni Google din, rainy season can affect buried crayfish or yung egg-carrying crayfish, mostly due to sudden changes in water temperature, drops in pH levels from rainwater, and shifts in water parameters that can stress the mother and cause her to drop her eggs. Ayun pa,
Kaya, tapos ito pa, key effects of the rainy season. Ayan, nilalagay ko sa screen para mabasa nyo rin. Key effects of the rainy season: temperature drops, cools rain, lowers temperature or water temperatures, which can slow down egg development or make the mother sluggish or sluggish or matamlay, hindi ko alam, tama ba yon, sluggish. pH and chemistry shifts. Heavy rain changes the weather and lowers mineral hardness, making it hard for the mother to keep the water clean and safe for the eggs. Tsaka, ang isa pang nakaka-apekto sa crayfish kapag rainy season, yung stress, tsaka yung egg dropping. Sudden shifts in the environment can shock the female, causing her to abandon or drop her clutch or eggs. Ayun, clutch of eggs pala. Tapos ganoon nga, mga ilang araw natin hindi na monitor tong alaga nating crayfish dahil nga medyo busy tayo, marami tayong ginagawa. Kaya ginagawa ko, pagka doing gabi, pinipiding ko lang sila, tapos hindi ko na monitor kung ano yung naging progress. Akala ko naman tuloy-tuloy na yung pagbe-buried ng isang crayfish natin na female. Ngayon, na-check ko, nakita ko rin sa inyo na wala na, nag-drop na yung mga egg niya. Tsaka siguro kinain, baka sa sobrang gutom din, baka kulang yung feeding ko. Kasi kung magpakain ako, konti lang eh. Kailangan pala talaga na constant monitoring natin yung crayfish natin pagdating sa feeding, lalo na doon sa mga nagbe-buried. Kasi alam nyo, malakas pala siyang mag-consume ng pagkain pagka ganong merong buried egg, Hindi tulad ng pagka walang buried, medyo lang sila, moderate lang yung pagkain nila. Ito yun ang may share ko sa inyo, Di ba, ito yung sinasabi ni Google, ito, how to protect your buried crayfish. Ayan, ipopost ko ulit sa screen. Ang nakalagay, merong 4 na pointers, Cover outdoor tanks, tapos monitor temperature, check water parameters, tsaka avoid overfeeding. Ayun. Hindi ko alam kung overfeeding or kulang tayo sa feeding. Ngayon, cover outdoor tanks, stop excessive rainwater from flooding and changing the chemistry of your setup. Wala naman tayong ginagalaw dyan eh. Pero nilagyan natin ng takip. Tapos, monitor temperature, use an aquarium heater or outdoor. Use an aquarium heater if outdoor or indoor. Temperatures drop too low during storms. Ayan, ang hindi natin nagagawa, yung pag umuulan. Kasi naka-outdoor tayo eh. Outdoor setup ang ginagawa natin. Pero may takip naman to. Kaya nga lang, dito kasi ngayon sa panahon natin, lalo na rito sa Pampanga, merong times na sobrang init, tapos pagdating ng hapon, biglang magbabago panahon, uulan. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng pinaka-fluctuation ng temperature, nagbabago. Kaya nakaka-stress pala sa mga female natin yon na buried. Tapos avoid overfeeding nga. Cool water means slower digestion. Ayan. So, cut back on feeding to keep the tank clean. Ayan ang natin. Hindi ko alam kung nag-overfeed ako or tama lang yung pakain ko. Kasi kapag cool water pala, pag malamig ang tubig, nahihirapan din mag-digest, mabagal mag-digest ang crayfish natin. So, ayan yung ibang mga pointers na gusto kong i-share kung bakit siguro naapektuhan, namatay yung natin, yung ibang craylings natin sa last video na pinakita ko sa inyo. Tapos ngayon ito yung crayfish natin nag-egg dropping or naglaglag ng mga itlog. Ayan ngayon sila. Kaya siguro kaya din sila nag-away. Ayan si Maria, Ayan, putol si Maria, putol ang kanyang kamay. Yung aerator natin, hindi natin pinapatayan. 24/7 yung bukas. Ngayon, ito, lilinisin natin yan. Ayan, ang dami, Kung nakikita ninyo. Sisiksikan sila sa sulok. Ayun, merong isang malaki doon, Kung nakikita ninyo, Ayan, malaki na yan. Tapos, mga ka-crayfish, ito yung natin, third tank. Ayan, third tank. At ito yung update sa ibang craylings natin, Di bali, malalaki na rin sila.
Hindi nyo gano'ng makikita kasi nasa hides, mga nakatago. Ayan, pero malalaki na rin sila. After 2 weeks ng pag-update ko, ayan, kung makikita ninyo, ayan, oh, malaki na rin sila. Ayan, mga nakatago sa hides. Mga tulog. Alam nyo naman, pagka daytime, tulog ang mga crayfish. Active sila, very active pagka gabi. Ayan. Maglilinis na rin tayo ng tank natin. Ito ang ating rep tab. Madumi na rin. Ayan, oh. Ito ang laki, oh. Kita nyo yan? Diba, oh, kung nakikita nyo sa video. Ito. Ayan, oh. Laki. Malaki na siya. Oh. Ito rin, oh. Malaki na rin, oh. Diba? Maglilinis na rin tayo ng tubig. Papalitan na rin natin ng tubig ito. Marami to. Itong pinakaanak ni Maria. Marami yan. Mga mahigit siguro nasa mga 150 plus. Yung ano na yan. Maganda kasi yung ano nito pwesto nito dahil nasa dito sa ilalim ng pinakahagdanan namin ano. Kaya tapos may takip pa siya. Kaya nako-cover siya. Ito may cover siya Ito safe na safe siya. Tapos yung pinaka water temperature niya constant siya. Hindi siya masyadong nauulanan. Kaya safe na safe. Hindi tulad nitong nandito. Itong dalawang tab natin medyo pag umuulan dito ng malakas nababasa sila. Napapasukan ng tubig. Yan, ngayon. Nakatago yun, no? Si Adam. Nakatago si Adam. At ayan mga ka-crayfish. Ang pinaka-update ko sa inyo ngayon. Bali, sana meron akong na-share sa inyo na information tungkol sa, yun nga, ang nangyari. Nag-research tayo. Yung research natin ay tungkol doon sa pag-ulan dito nung nabasa. Kasi pagka yung palang acid rain, hindi pala hindi pala nakakabuti sa mga crayfish natin. Kasi yung pH level ng tubig ay bumababa, no? Bumababa siya yung level. Kaya nagiging acidic at nakakaapekto yon sa mga gills o yung paghinga ng crayfish natin, nakakasira. Tsaka nakaka-apekto rin doon sa buried crayfish natin. Yun ang nangyari. Kaya yan ang ma-share ko sa inyo ngayon sa vlog na to. At kung nagustuhan nyo, paki-like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung bago lang din kayo dito, natagpuan nyo itong channel natin, paki-subscribe po. Maraming salamat po sa inyong suporta. At abangan nyo po ulit yung susunod nating update. Meron tayong gagawing update ngayon ulit pagkatapos nito.